Aquarius, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for October 28 to November 3, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Aquarius, what is coming to you ngayong week na to. Wow! Oh, ang ganda oh. Success. Success agad-agad. Ayan. Ito yung success na dinideserve mo talaga. Okay? Maaring ito'y pinaghirapan mo, ineffortan mo for so many years or so many months. I see growth sa iyong career, sa buhay mo ngayon, sa mga bagay na pinagkakaabalahan mo. And I also see someone here na masasabi natin na breadwinner. Oo. Or yung tipong siya lang talaga yung bumubuhat sa ibang tao. Pwedeng panganay ka or someone na maraming sinusuportahan, maraming kang responsibilities. Pero, sinasabayan mo siya ng sipag, kaya mas nagiging successful ka. Let's see what else. Justice. You're going to receive the things that you deserve. Yung mga bagay na pwedeng pinaghirapan mo talaga. Oo. You really worked hard for. And justice is about balance. So, pagkakaroon ng harmony sa bahay, sa buhay mo. Kung merong mga bagay na hindi mo na asikaso in the past, ngayong week na to maasikaso mo na, mabibigyan mo na ng atensyon. Let's say dati, puro trabaho ka, tapos hindi mo na asikaso yung family mo. So ngayon, may time ka for your family and vice versa. Justice is also about katarungan. Katarungan para sa'yo, kung ano ang dinideserve mo talaga. So yung iba sa inyo, kung meron kayong court cases at talagang dinideserve nyo yung resulta nun, no? Na sa inyo pumanig ang resulta, so you will get the justice that you deserve. True love come to me. So some of you are also manifesting romantic relationship. Person na talagang mamahalin ka for who you are. And I think you are, parang hinahanda mo na rin yung sarili mo. Oo, for this person. Maaaring yung iba sa inyo in love. Tapos, ang wini-wish nyo talaga is this person na, yung person na meron kayo ngayon, na nasa buhay nyo ngayon, ay siya na talaga. You're really wishing for that. Let's see what else. Queen of Swords. May pagkamitikuloso kayo ngayong week na to. This is your energy kasi air sign. Maaring you are setting boundaries, Aquarius, lalo na kung medyo na-take advantage ka ng ibang tao in the past. So, ngayong week na to, mas vigilant ka. Baka nga meron kang i-cut off na tao sa buhay mo eh. Oo. Lalo na kung itong taong to is inabuso ka in so many ways. In different ways. Financially, physically, ganun. Kaya siguro merong justice dito kasi alam mo na kung ano man yung ipapataw mo na parang parusa dun sa tao na yon, deserve niya. So, yung iba sa inyo, ika-cut off nyo tong person na to sa inyong buhay. Let's see what else. You have the Knave of Cups. So, I think you are going to be more inspired this week. Medyo nagiging malikot ang iyong imahinasyon ngayong week na to. Marami kang mga creative ideas, lalo na kung ikaw ay nasa creative na trabaho, creative field. Let's say you are a content creator, nasa graphics design ka, or nasa fashion ka, or anything na nagagamit mo yung iyong pagiging malikhain. You have the Four of Swords, you are healing from your past, healing from a recent breakup. Okay, so yung iba sa inyo nagkaroon ng breakup or separation from someone or disappointment sa isang taong pinagkatiwalaan ninyo. At ngayon, marami na kayong natutunan. Kaya nga hindi na kayo basta-basta nagtitiwala.
maingat na kayo. You have the Two of Cups. Yeah, if you are manifesting a romantic connection, mukhang parating na siya. At kung hindi pa siya, at kung dumating na siya sa buhay mo, maaring itong person na to ay masasabi mong malaki yung potential niya na maging very successful relationship. Kasi if you're already in a relationship and you feel na binibigyan ka ng sapat na oras at panahon ng taong to, mararamdaman mo na siya na. Oo. Siya na talaga. You have the Queen of Coins. So, pwedeng you are dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn. Maaring itong person na to generous, no? Provider. And when it comes to your career or business, maari ring meron ka mga creative projects sa business mo, sa trabaho mo, na magiging very successful. Kumbaga, magiging maganda yung resulta niya. Lalo na't pinaghihirapan mo talaga. Okay? Let's see what else. Aquarius for this week. You have Mercury and Taurus in the second house. Mercury is communication. So, maaring meron kang kakausapin related sa mga ari-arian mo. Pwedeng meron kang ibebenta na properties or merong may magbebenta ng property sa'yo. Or meron kang bibilihin na importanteng bagay na makakatulong sa pagpapaunlad ng finances mo. Let's say, for example, bibili ka ng gamit sa negosyo mo, no? Bagong printer or bagong makina or whatever na kailangan mo. So, this is going to improve your finances. Ideas din to. So, maaring may ideas ka ngayon para kung paano kumita ng extra income. So, maaring yan yung inaaral mo. You have Jupiter in Pisces in the 12th house. Yung iba sa inyo, meron kayong certain aura na nagiging lapitin kayo ng mga taong merong interest sa inyo romantically and physically. So, that's why you have to pay attention and be careful sa mga taong pagkakatiwalaan nyo. Kasi yung iba, pwedeng ang intention lang sa inyo is makuha yung kanilang sexual satisfaction. Pero hindi naman pala talaga seryoso. Okay? So, you have Mars and Pisces in the 12th house, which is escape. So, yung iba sa inyo, yung inyong pagiging malikhain, creative, this is going to help you na ma-overcome kung meron kayong anxiety or some sort of depression or yung, alam nyo, minsan pag ang isang tao is maraming pinagdadaanan sa buhay, challenges, malaking tulong yung kanyang libangan. Oo. Ano mang libangan yan? Paghahalaman, pagdodrawing, painting, singing, composing songs, nakakatulong siya, no, para ma-overcome yung challenge. So, that's what I'm seeing for you. Ooh, your career is on the process of upgrade. O, ayan. So, pero yung iba sa inyo, may promotion sa trabaho. Merong opportunity sa inyo na maging authority sa field of work. So, yung iba sa inyo, pwedeng kayo'y gagawing OIC or nakikita kayo ng inyong boss na may potential na maging leader sa inyong trabaho, business, or sa inyong career, no? Kasi kung businessman to, pwedeng nagle-level up yung negosyo mo. Ayan, sa love life, meron talagang romance. Explore your feelings for this person. It is worth your time. Oh. So, yung iba sa inyo na in love dyan at nakikita nyo naman na magandang intention ng person nyo sa inyo. So, yeah. You explore your feelings with this person. And, of course, you have to get to know this person. 'Di ba? Siyempre, mas makikilala mo lang yung taong yon the more na nagsispend ka ng oras sa kanya. Oo, mas nakikilala mo and doon mo marirealize kung gusto mo talaga siya at kung talagang siya, seryoso. Divine timing, good things. Good things come to those who wait. Ayan. May mga bagay na gusto natin na mangyari na ngayon, pero may mga bagay na hindi pa panahon. Diba? Good things come to those who wait. So,
kung kayo ay nagmamadali, no? Nagmamadaling yumaman, nagmamadaling magka-relationship. Minsan kasi, the more na nagmamadali tayo, the more na napupunta tayo sa maling landas. So, pagdaanan mo yung proseso, enjoy mo yung process, at take action, manifest, pray, darating rin yun for you. And minsan, hindi man dumating yung gusto mo, ibig sabihin nun, may redirection. Meron pang ibang mas maganda, kung saan mas magiging successful ka. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!